Hi dear, welcome sa Payo Center. We have ears that listen and heart that speaks. Dito, binubuksan natin ng usaping pamilya, pera, pananampalataya, kultura, politika, pag-ibig, hinanakit, at usaping paglago. Kwentuhan lang to pero wala sa puso. At irerelay ko sa inyo ang aking natutunan sa Sunday Reflection ng amin pong Sunday service. At bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng ganitong mga usapan, ng nagpapalago at nagbibigay lakas sa pananampalataya mo o kaya naman usapang makaka-realize ka. Kung gusto mo ng mga ganitong usapan, samahan mo kami dito sa Payo Center sa pamamagitan ng pag-follow at pag-subscribe sa amin pong social media account. We have Payo Center sa Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Ngayong araw ang pag-uusapan natin sa ating Sunday Reflection ay kung paanong mananatiling naka-align sa Diyos kahit na mayroong struggles, challenges, and temptation sa buhay. Aminin, hindi tayo exempted dyan, lalo na yung mga matatagal ng Kristiyano. Alam na alam natin na hindi tayo exempted sa temptations, sa challenges, sa struggle ng buhay. At alam din natin na dyan tayo lumalago. Kaya magandang pag-usapan to, lalo na sa panahon ngayon. We all know, ang daming nangyayari, ang daming nagaganap sa mundo ngayon. Ay, nako. Sa sobrang daming kaganapan, paano ka mananatiling naka-align sa Diyos? Our title is Align, na preach ni Pastor Kevin sa aming church. Napansin mo ba nung wala ka pa kay Lord or nung wala ka pang relasyon sa Panginoon, parang ang dali-dali lang gumawa ng kasalanan, parang wala kang konsensya, parang okay lang kahit mali yung ginagawa mo at madali kang sumabay sa agos ng mundo. Pero nung nakilala mo si Jesus, nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, personally I experienced this, meron ng bumubulong sa isip mo, meron ng conviction na mali yung ginagawa mo. So yun din yung na-experience ko kahit sa simpleng balat ng candy na itatapon ko, na okay lang naman dating gawin, pero dahil naging Kristiyano na ako, dahil meron na akong Panginoon sa buhay ko, yung mga bagay na akala kong okay lang, tama, pero mali pala. Nabuksan ang isipan ko nung ako ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. At bakit? Bakit ganun na? Bakit may nag-iba? Kasi ganito po yun, nagkakaroon na ng internal conflict according dun sa ating sa preacher namin, nagkakaroon na ng internal conflict within us kapag meron ka ng relasyon sa Panginoon. Kasi mula nang tanggapin natin ng Panginoong Jesus, meron na tayong Holy Spirit na siyang nagko-convict sa atin kapag mali ang ginagawa natin. Siya din yung nagre-remind sa atin sa dapat at hindi dapat natin ginagawa. So nagkakaroon na ng internal battle between flesh and spirit. Sabi ng flesh mo, ito yung gawin mo, pero sabi ng spirit, mali iyan. Ganun na kapag meron ka ng relasyon sa Panginoon. And congratulations kung meron ka ng battle inside, kung tama o mali. Unlike na kahit mali, tama pa rin para sa'yo. Kasi nga, wala pang relasyon sa Panginoon. Pero dahil meron na tayong conviction sa Panginoon, mas mahalaga na magkaroon tayo ng internal battle. Natural yun. Hindi yun pinahihirapan ka. Natural yun kasi yung mga dati mong nakasanayan na okay lang kahit mali, binibigyan ka na ng conviction, konsensya, nakukonsensya ka na, nakukonvict ka na kapag mali yung ginagawa mo. And sabi sa Galatians chapter 5 verse 17, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. So it means, natural lang na may naglalaban inside you. Yung tama at mali. Kasi dati, maling-mali, pero parang tama. Pero ngayon, may conviction na tayo na mali talaga ang isang mali. Hindi na natin para ilaban pa. Kung mali, mali na talaga. At ito pa yung isa sa mga sinabi doon, na yung pagiging Kristiyano, hindi madali. Talaga, totoo, hindi madaling maging Kristiyano. Kahit naman hindi ka Kristiyano, hindi rin madali. May relasyon ka sa Panginoon o wala, may struggle, may temptations, may problems in life. Ang kinaibahan lang, pag meron kang Panginoon sa buhay mo, pareho yung nararanasan ng mga walang relasyon sa Panginoon at may relasyon sa Panginoon, pareho yung nararanasan. Ang kinaibahan lang, meron kang Diyos na alam mong tutulong sa'yo, meron kang kilalang mag-comfort sa'yo, may alam kang kasama mo sa laban mo. Unlike nung hindi ka pa Kristiyano, wala kang relasyon sa Panginoon,
feeling mo mag-isa ka lang ang lumalaban sa mundo. So, napakaganda na meron tayong relasyon sa Panginoon. At isa yan sa mga benepisyo ng pagiging Kristiyano. Oo, mahirap maging Kristiyano, may struggles, may temptations, may problems, pero fulfilling ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, na alam mong align ka sa Diyos kahit na meron kang pinagdadaanan ngayon. Kaya, hindi dapat tayo lumayo sa kalooban ng Diyos kapag may pinagdadaanan tayo. Kasi sino nga namang tutulong sa atin kung hindi rin naman natin kaya alone? So, kailangan natin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, I encourage everyone sa may mga pinagdadaanan ngayon, you always remember you're not alone. God is with you. At gusto ko niyang samahan sa journey na yan. All you need to do is surrender to God. Surrender mo kay Lord lahat ng pinagdadaanan mo ngayon. And surely, He will help you. Habang nakikinig ka sa reflection natin ngayon, meron ka bang naiisip na struggles o talagang hirap ka na gusto mong i-share? Pwede mo yan i-share sa ating comment section or pwede mo kaming i-message sa Payo Center. At surely, magre-reply kami sa'yo. Lalo na kung kinakailangan mo ng tulong ng makakausap kasi kami po ay nagka-counseling din. At kung gusto mo ng ganitong reflections ng faith at marami pang kaalaman patungkol sa pagpapalakas ng ating buhay, ng loob, ng pananampalataya, even mental health, ayan, follow mo kami dito sa Payo Center. At ipagpatuloy natin, may mga binigay na points ang ating preacher na si Pastor Kevin na mga kinahaharap na challenge ng isang Kristiyano at dapat natin itong i-take ng seryoso. At dito na papasok ang kwento ni Daniel. At ang first point is challenge to deny. So si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, sila po ay mga Hebreo at sila ay nasa Babylon. Okay, so sila ay bihag ng Babylonian Empire. At dito, meron sa kanilang pinakakain, karne. For example, sabi nga ng aming teacher, steak. Kung bibigyan ka ng steak na yun na yung napakamahal, tatanggihan mo ba yun? Pero si Daniel, tinanggihan niya at pinili niya gulay. Gulay ang ihain sa kanila. Pero meron palang secret behind doon. Bakit hindi nila tinanggap yung steak? Bakit hindi karne? At bakit gulay? Hindi lang dahil vegetarian, hindi sila vegetarian or mostly pag pinipreach to, disiplina eh. Pero hindi lang pala yun doon. At tumanggi siya hindi dahil hindi masarap, hindi dahil hindi niya gusto. Sino ba namang aayaw sa ganong pagkain, di ba? Dahil pala yung pinakakain sa kanila na karne ay inoffer na sa mga Diyos-Diyosan. Sumanggi siya because he wants to obey God. Ayaw ng Diyos na kakain tayo ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan. Lalo na yung mga Israelita, kultura nila, hindi pwedeng kumain ng mga inihandog na sa Diyos-Diyosan. Itong pagtanggi nila sa karne, it's not about hindi nila gusto yung pagkain, kundi it is choosing to honor God even sa pagkain na kakainin nila. It is about choosing the Lord over the world and choosing to be loyal and obedience to God. It is about choosing the spirit over the flesh. Nung tayo ay naligtas, tayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoon at nagkaroon tayo ng kaligtasan, mapapansin natin, hindi naman tinanggal yung will. Hindi tayo ginawang robot. Meron pa rin tayong choice. Hindi yun tinanggal ng Panginoon. Kaya nasa ating choice kung ano ang pipiliin natin sa mundong ito. Kaya sana, lagi nating piliin at ipag-pray natin na lagi nating mapili ang gusto, ang kalooban ng Diyos at makakapag-please sa ating Panginoon. So dahil hindi inalis ng Diyos ang free will, meron pa rin tayong pagpipilian araw-araw at nasa atin pa rin lagi ang choice. Kaya ikaw, ano ang pipiliin mo? Yung gusto ng flesh mo, ng laman mo, o gusto ng Diyos at ng spirit mo? Kaya isa sa mga tips na binigay ng ating teacher kapag may gagawin tayong desisyon, i-ask muna natin yung sarili natin. Ito ba ay naka-align sa Diyos? Ito ba ay pag ginawa ko ba ito, matutuwa ang Diyos? Malulugod ba dito si Lord? Mailalapit ba ako nito kay Lord o mailalayo ako? Kaya, imposibleng walang guidance. Imposibleng laging mali yung mapipili natin. Kasi alam naman natin kung ano yung magpapasaya, nakalulugod sa Diyos, at ano ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, everything is permissible but not everything is beneficial.
So, lahat pwede mo namang piliin pero hindi lahat makakabuti sa'yo. Hindi lahat magiging maganda ang epekto sa'yo. Lalo na sa ating spiritual life. Kaya we should learn to say no and we should learn to deny ourselves. We should learn to deny our flesh. Kasi yan, kapag sinusunod natin yung flesh na yan, na ilalayo tayo niyan sa Panginoon. And may sinabi din doon yung preacher, do not be passive Christian. Pag sinabing passive Christian, ito yung hinahayaan na lang natin na walang pag-usad yung spiritual life natin. Ito yung hinahayaan na lang natin kung ano yung estado ng ating pananampalataya ngayon. Hindi na nag-grow. Dahil nagiging passive Christian at hinahayaan na lang natin na yung temptation, yun yung maghari at yun yung manguna sa atin. So that is being passive Christian. At ayaw ng Diyos na maging passive Christian tayo. Gusto niya growing Christian tayo kahit na may struggles, kahit may temptations and problems in life. Ito yung simple na mga example ng mga passive Christian. Yung kahit hindi ka na nagdi-devotion, okay lang. Nag-church naman ako Makikinig naman ako ng word dun O kaya kahit na nag-church ka pero pagdating sa bahay, ganun ka pa din. Ito yung mga tipo ng Kristiyano na hindi na inilalaban yung spiritual life nila at hinahayaan na lang yung temptation sa buhay nila. So God doesn't want you to stay sa kasalanan na nagagawa mo ng paulit-ulit. And God wants you to be a growing Christian. Kaya do not be a passive Christian. And sabi doon ng preacher, the devil will try to use everything para hindi ka makasunod sa Panginoon. Lahat ng taktika ang demonyong gagawin at gagawin niya. Lahat may makita lang siyang maliit na butas, maliit na pagkakataon para ilayo ka sa pagsunod mo sa Panginoon. Susunggaban at susunggaban ka nun. Kaya be discerning and be active Christian. Maging alerto tayo kasi ang kaaway, lahat gagawin ng paraan para patumbahin ka at hindi ka makasunod sa kalooban ng Panginoon. The next point na shinare ng preacher, the challenge to stand. Eto, dito na yung pumasok yung magkakaibigan na ito, nag-stand sila. May inutos na yung hari lang ang sasambahin, sa hari lang mananalangin. Pero yung lifestyle kasi nila is nagpe-pray sila sa Panginoon araw-araw. At nakikita yun ng ibang tao. Lahat nakaluhod, lahat nagpupuri sa hari ng Babylonia, pero sila sa Diyos sila sumasamba. At nakita yun ng mga kalaban nila, nakita yun ng mga basher nila that time. At syempre, dahil basher nga, binabantayan lahat ng kilos nila at ito ay nireport sa hari. Syempre, dahil meron silang decree na ginawa, sila ay ipinatapon sa apoy. At ang ganda ng nangyari dito. At dito, pinakita ng mga magkakaibigan na to na nanindigan sila sa tama. At minsan sa mundong to, pag nanindigan ka sa tama, ikaw na yung magmumukhang mali. Lalo na sa panahon ngayon sa social media, kapag may sinabi ka na yun naman talaga yung tama, lalo na nakabase sa salita ng Panginoon, nagmumukha kang mali. Bakit? Mas maingay kasi yung mga nagre-react kaysa sa nagsasalita ng katotohanan. At sa mundong ito, kapag mas maingay, mas mukhang tama. Pero tandaan natin, kung ikaw ay Kristiyano, hindi lahat ng maingay at hindi lahat ng nagde-trending yun yung tama at yun yung katotohanan. Magkaiba ang katotohanan sa trending. Share din doon ng picture, hindi porket ginagawa ng karamihan, yun na yung tama. Okay? So, kailangan natin maging matalino, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Tandaan natin sa mundong to, hindi porket ginagawa ng nakararami, yun na yung tama. Ang tama dapat nakabase sa Biblia. Kaya I encourage everyone na nakikinig at nakakapanood ng video na to sa Payo Center, read your Bible and pray every day. Ask God for discerning spirit. Wisdom to know what is good and what is right and to know what is wrong. Siyempre, bilang Kristiyano, kung ano yung right, ano yung good sa Panginoon, yun yung gagawin at susundin natin. And sabi sa word ni Lord sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Mga dear, mga Kristiyano na co-Christian ko, co-fellow Christian ko, always remember, hindi mo kailangang baguhin yung sarili mo, hindi mo kailangang baguhin yung pananampalataya mo para lang makasunod ka at ma-in ka sa mundong ito. Always remember, kung makancel ka man, may cancel culture na kasi tayo, makancel ka man sa mundong ito, you are in naman sa langit. Yun yung mas mahalaga, yung may eternal value, yung eternal things and eternal life. Yun yung mas mahalaga. Kaya makikita sa mga actions ng Kristiyano ngayon, ano yung mas binavalue nila. Kaya kung yung word na FOMO, fear of missing out,
Kung doon ka natatakot na ma-missing out ka sa mundong ito, mas matakot ka na ma-missing out ka sa heaven. Bakit? At sa paanong paraan? Kapag idinideny natin ang Panginoon sa buhay natin kesa yung flesh, at dapat nating i-deny yung flesh, yung gusto ng laman natin, hindi ang pananampalataya natin. Kapag dinideny natin ang Panginoon, ay i-deny din tayo ng Panginoong Hesus sa harapan ng kanyang Ama. Masaklap yun. Ako, okay na sa akin na ma-miss out ako dito sa mundong to. Wag lang ako ma-miss out sa langit. Ayoko mawala sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit anong nangyayari, anong pagpapatumba ng kaaway na ginagawa sa akin, hindi ako nagpapatinag. Sa biyaya lang din ng Panginoon. Kung ako lang hindi ako malakas, hindi ko kaya. Pero sa biyaya lang din ng Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu, kaya nananatili ako na nananampalataya at naglilingkod sa Panginoon. Kaya every one of us, we are nothing without God. Thank God. Thank you, Lord. We are nothing. I am nothing without you. Yun yung litanya ko nung isang araw at kahapon. Sabi ko nga, Lord, I am nothing without you. May mga kasama ko kahapon. Ay kung ako lang, wala talagang mangyayari. Baka kung ano-anong magawa ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, God changed my heart. At nilalabas niya yung katas ng pagiging Kristiyano ko. And yun yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Ang patuloy na manatili, maglingkod at maging tapat sa Kanya kahit na ang daming struggles and temptation sa buhay. Kapag Kristiyano ka sa mundong to, asahan mo na yung persecution. Noong unang panahon nga, ang persecution sa kanila, death and life talaga. Pakukuluan ka, ibibitay ka, patali ka na, ipapako ka ng nakatiwarik. So grabe yung persecution, death and life. Sa ngayon, hindi naman death and life yung persecution na na-experience natin. Minsan nanghihina na tayo agad. Pero always remember, ang strength natin sa panahon ng persecution ay nanggagaling sa Panginoon. Pag tayo lang, sarili lang nating lakas, hindi natin kaya, mind me, hindi natin kaya. Ako nga na sinasabi na karamihan ng kakilala ko, bakit ang tatag ko, bakit di ako sumusuko, hindi ako minto. Kung alam nyo lang, ang Diyos lang talaga ang nagpapalakas sa akin. God is good sa buhay ko. Without Him, I am nothing. At kapag Kristiyano ko sa mundong ito, may hindi makakaunawa sa'yo, may mangbabash sa'yo, may mga hindi talaga makakaintindi ng ginagawa at sinasabi mo, ng prinsipyo mo sa buhay. At may mga taong hindi sasang-ayon sa mga sinasabi mo, sasang-ayon sa mga pinaggagawa mo sa buhay bilang Kristiyano na tama naman yung ginagawa mo. May mga magka-cancel sa'yo, lalayuan ka, pero okay lang yan. Kesa ma-cancel out ka sa langit. 'Di ba? So, napakahalaga na manatili tayo sa pananampalataya natin, lalo na sa panahon ng persecution. And kahit mag-isa ka na lang, stand up for your faith. Yun yung mas mahalaga. Ang manatili ka sa pananampalataya mo, kahit iwan ka na ng lahat. Kasi, yung Diyos na meron ka, never kang iiwan. Minsan, dito sa mundong to, ang paninindigan sa tama ay napakahirap. Totoo naman. Minsan nakakapagod ng ipaglaban mo yung tama, pero kahit nakakapagod, hanggat tama yan, ituloy mo lang. Kasi kapag nagpapa-apekto tayo at makikiayon na lang tayo sa agos, flow ng mundong ito, tayo ang talo doon. At always remember, ang iniingatan na natin dito, hindi yung pangalan natin, hindi yung sarili natin, kundi ang Panginoon lang. Ako, I experience, ang dami kong pwedeng ipaglaban ng ako lang, kasi nagsisinungaling sila, kasi ganito yung ginagawa nila. Pwede ko naman ganunin eh. Pwede kong ipagkalat na ganoon. Pwede kong ipagkalat yung totoong senaryo. Pero, ang mahalaga na kasi sa akin kung ano yung sa Panginoon, yung alam ng Panginoon, alam ng Diyos, ang mahalaga na sa akin ngayon, ano ako sa harapan ng Panginoon, at hindi ko mapahiya ang Panginoon sa senaryong yon ng buhay ko. And pangatlong point sa share ng aming preacher, the challenge to remain. Ito na yung tipong andyan na, nag-stand ka na, you deny your flesh na, pero yung mag-remain, ibang level naman to. Kaya ito yung isa sa mga dapat natin gawin, patuloy na gawin bilang isang Kristiyano. Sa buhay na ito, madaling maging faithful. Kapag blessed ka, maraming blessings, madaling maging faithful kapag maayos ang lahat. Paano pag hindi na?
Paano kapagka maraming challenges? Are you going to be faithful? Paano kung merong pinagdaraanan, may sakit, may nararamdaman ka, at lalo na kung tahimik ang Panginoon sa kabila ng pinagdadaanan mo? Are you going to be faithful pa din sa Panginoon o tatalikod ka na lang? Balikan natin yung kwento ni Daniel. So, nilagay sila sa apoy, pero hindi sila nagpatinag. Biruin nyo, pwede naman bago sila ihulog, o sige, I deny my faith, I deny God, the God of all. Pwede naman gano'n yung gawin nila, pero hindi yun yung ginawa nila. Nanatili sila sa pananampalataya nila kahit buhay pa nila yung kapalit. Pero alam nyo, niligtas sila ng Diyos. Biruin nyo, apoy yun. Unti-unti mong mararamdaman na sinusunog yung katawan mo. Hindi sila natakot, nanatili sila. Sapagkat sa kanila, katulad nung kay Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So yun na yung pananampalataya ng mga naniniwala kay Kristo. Naniniwala sa Diyos na may lalang ng lahat. At niligtas sila ng Diyos sa persecution na yun. At ito pa yung maganda naging dulot nun yung hari, dinikri niya sa buong Babylonia na ang Diyos nila Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego, na siyang Diyos din natin ngayon, ay purihin ng buong Babylonia. Ang galing. Diba? So yung faith natin, yung struggles natin, na merong pananatili sa pananampalataya, ay nagiging malaking testimony sa buong mundo. Ang galing, napakaganda. Kaya ako nabibless ako pagka may mga napapanood akong vlog na mga artistang naging Kristiyano, paano sila naging Kristiyano, yung iba sa kanila nagpapastor na from this life to this life. Ang galing ni Lord, sobra akong na-amaze. At personally, sa buhay ko, ang galing ni Lord kung paano niya ako binago, kung paano niya ako inaayos, kung paano niya ginagawang maganda ang buhay ko, kahit na yung proseso mahirap, hindi madali. Pero na-amaze ako paano inaayos lahat ng Diyos sa buhay ko. At ang ganda, ang galing, and He is the best. The best si Lord, magbago ng buhay ng tao. Kaya na-amaze ako pag may mga naririnig ako ng testimony kung paano sila nagkaroon ng relasyon sa Panginoon at paano sila pinatibay ng Panginoon. Kaya, if you want to share your story of accepting Jesus Christ, pwede mo kaming i-message o pwede tayo mag-video call para pagtsikahan natin yan, yung goodness ng Panginoon, kung paano tayo nagkaroon ng malalim na relations kay Lord. Pag-usapan natin yan. Kung gusto mo, message mo lang kami sa Payo Center. At ito yung magandang challenge sa ating lahat. Yung pagiging faithful is one thing, but another story, yung pagiging remain faithful. Yung manatili kang nananampalataya, manatili kang faithful sa Panginoon, ibang level yon. Kasi ang dali lang naman manampalataya pag meron lahat eh. Pero yung manatili kang nananampalataya sa kabila ng lahat ng pagsubok, yun yung the best faith. Yung nadarang sa apoy na pananampalataya, inilalabas nito yung totoong faith na meron tayo. And dito, yung integrity and consistency, napakahalaga. Yung manatili kang Kristiyano kahit nako-compromise na yun sa paligid mo. Kung estudyante ka, ito yung magandang example. Nagkukodiko na sila lahat, nagkukopyahan na sila lahat. Ikaw kahit zero ang makuha mo, okay lang. Kasi alam mong na-honor mo ang Panginoon. Kahit na yun yung makuha mong score, pero alam mong tapat naman yung ginawa mo. The best yun. That is integrity. Integrity is doing something even when no one is watching. According to C.S. Lewis. So napakahalaga na meron tayong integrity. Lalo na sa panahon ngayon na isa nga sa mga example, ang ating gobyerno ay puro deny ng wala silang kasalanan, deny na ganito. But the integrity, yun yung mahalaga. Kaya pag walang integrity ang tao, kahit ano-ano na lang ang gagawin niya, lalo na pag nasa posisyon siya. Kaya napakahalaga na meron tayong integridad kahit sa maliit na bagay pa lamang. Mai-practice na natin yung integrity. Ako, guilty ako dyan. I have to strong integrity. Yes, I have. Pero may mga moment na kailangan mong ilaban talaga yung integrity mo eh. 'Di ba? Yun nga lang, talagang may makakabangga ako sa integridad na meron ako. At kilala naman ako ng mga friend ko, hanggat kaya kong ipaglaban yung tama, ipaglalaban ko talaga yon.
Kaya naman, napakahalaga na meron tayong integrity sa buhay natin. Hindi ko sinasabi ito dahil perfect ang integrity ko. Lahat tayo ay kailangang matuto dito. And next is consistency. Sabi nga, consistency is the key. Kasi pwedeng faithful ka for how many months, pero yung for a lifetime, faithful ka for a lifetime, yun yung mahalaga sa Panginoon. We should be faithful for a lifetime. Yung maging consistent tayo na i-deny yung flesh, mag-stand sa truth, consistent in remaining faithful, yun yung kailangan natin. Hindi for how many months lang. Katulad sa amin, may 90 days challenge, hindi for 3 months lang. Dapat maging lifestyle ang consistency ng paninindigan sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya, yes, mahirap to. Isa to sa mahirap na gawin bilang isang Kristiyano. Pero ito yung makakapagbigay honor sa Panginoon at magdudulot ito ng eternal value sa buhay natin. And always remember, what you do today, aanihin at aanihin mo yun in the future. Sa devotion ko, kapag ginagawa natin ng kalooban ng Panginoon, God is a rewarder God. Ire-reward niya lahat ng ginagawa mo at hindi siya bulag para hindi makita yung mga ginagawa mo para sa Kanya. Kaya napakahalaga na bilang Kristiyanong manatili tayong sumunod sa Panginoon. Manatili tayong nananampalataya sa Panginoon at nag-i-stand sa truth. Yung pagkakaroon ng integrity, kahit walang nakakakita, tama pa rin yung ginagawa mo. Yung kahit outside the church, napakahalaga. Saan ka man, nandun yung integridad mo bilang Kristiyano at nandun ang consistency mo. So, tayong lahat, we should learn from this preaching na tayo ay kailangan magkaroon ng consistency and integrity sa Panginoon. Magiging Kristiyano, hindi talaga madali. May struggle, may temptation, may problem. Pero always remember, nasa atin ang pagpili. At ang pagpili natin, yun ang magdedetermine ng destination natin sa kinabukasan. So choose wisely today. Choose to be consistent sa Panginoon. Choose to stand for the truth. Choose to deny our flesh. Choose to remain faithful sa Panginoon kahit ano pang pinagdadaanan natin. Kahit sobrang malaking struggle pa yan, manatili tayo sa Panginoon. And cast all your worries to the Lord. He is with you. God is helping you. God is guiding you. Huwag kang susuko at manandigan ka sa pananampalatayang meron ka sa Panginoon. Dahil sa huli, sa mundong ito, hindi ang pinakamahalaga ay kung paano tayo tinanggap ng mundo, kundi nananatili ba tayong naka-align sa Diyos kahit sa daming pagsubok at temptation sa mundong ito. Bago matapos ang video na ito, tanungin natin yung ating sarili. Meron ba tayong ginagawa, iniisip o sinasabi? Meron ba tayong habit, lifestyle, na kung saan hindi naka-align sa Diyos? At kung meron, it's time for us to ask forgiveness. Pagsisihan natin yun at magpare-align sa kalooban ng Diyos. Hindi pa naman huli lahat eh. As long as nakakapakinig ka ng mga ganitong sharing ng word ni Lord at nakukonvict tayo, nababago ang puso't isipan natin, it means meron ka pang chance to do what is right. May natutunan ka sa videong ito, i-ask ko yung help mo, i-share mo to dun sa kaibigan mo na pwedeng puro struggle na o kaya naman puro problema, puro temptation na yung nararanasan sa buhay at kailangang ma-realign ulit sa kalooban ng Panginoon. And thank you so much for doing that. And if you want to talk about your faith and if you want to have a conversation, meaningful conversation, you can message us sa Paya Center. And I want you to stay aligned, stay faithful, and stay with Jesus. At maraming salamat din sa pagsama dito sa ating Sunday Reflection. At kung may gusto kang pag-usapan, message mo lang kami dito sa Paya Center. We have ears that listen and heart that speaks. God bless.